Dr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0981 Bumaba mula sa langit. 0981. Chu Yunyao, ano ang sinasabi mo? Paano ito may kinalaman sa Space Agency? Sumimangot si Su Qingzhou, lalo pang naguguluhan. Si Chu Yunyao ay medyo nag-aatubili at nakaramdam ng matinding panlulumo, ngunit napakaraming tao ang naghihintay sa kanya, ipinaliwanag pa rin niya sa lahat, mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, isang doktor ang natagpuan sa isang meteorite na pinangalan ng Katerka sa lugar ng Chikoki. Nakuha ko ang icosahedrite na ito. Pagkatapos ng pagkalkula, nahulog ang meteorite na iyon sa ating planeta 15,000 taon na ang nakalilipas. Ang kristal na matatagpuan sa meteorite ay isang aluminum, nickel, copper at iron alloy na quasi-crystal na may 5-fold symmetry, iyon ay, ang regular na icosahedron. Sa kasalukuyan, napatunayan ng nangungunang siyentipikong pananaliksik sa mundo na ang kristal na ito ay isinilang 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas, iyon ay, bago ang pagsilang ng lupa, ang kristal na ito ay umiral na. Ang eksena isang kaguluhan. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa berde at hindi mapansing bato. Ngayong ipinaliwanag ito ni Chu Yunyao, naramdaman ng lahat na ang hitsura ng kristal na ito ay medyo espesyal, ngunit hindi nila ito pinansin noon. 4.5 bilyong taon. Kamanghamanghang numero. Ito ay sadyang hindi kasing tanda ng may isip ng sentido komon ng tao. Si Su Qingzhou ay hindi rin nakaimik, nakatitig sa singsing, malakas ang tibok ng kanyang puso. Kung darating ang ibang mga tao upang ipaliwanag ang usapin ng kristal na ito, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga taong naruroon, at iniisip pa nga na ito ay nagyayabang. Ngunit iba si Chu Yunyao, ang kanyang sariling pagkakakilanlan, at ang mga kwalifikasyon ng tagapagmana ng pamilya Tan Chengchu, ay hindi masasabing basta-basta. Kaya, lahat ay kumbinsido. Nagpatuloy si Chu Yunyao, hindi ito ang katapusan. Karaniwan, imposibleng bumuo ng isang halwang metal ng aluminyo, nikel at bakal, dahil ang aluminyo ay hindi maaaring pagsamahin sa nikel at bakal pagkatapos ma-oxidize. Oo. Nagtaka lang ako, ito ay may katwiran na ang ganitong uri ng sangkap ay hindi dapat umiral. Ang isang CEO ng industriya ng kemikal ay hindi napigil ang sabihin, pagkatapos ng lahat, sa kanilang profesional na kaalaman, nakakarinig sila ng ilang mga problema. Sinabi ni Chu Yunyao ng may damdamin, ito ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kristal na ito. Paano ito lumitaw, at kung ito ay lumitaw sa ating kalawakan ay isang misteryo pa rin. Sa pagkakaalam natin, ang pagbagsak ng meteorite ay maaaring makagawa ng halos 2,000 degrees. Mataas na temperatura, at ang presyon sa mga meteorite ay maaaring kasing taas ng 100,000 na mga atmospheres o higit pa, ngunit kahit na gayon, ang mga quasi-crystal ay hindi maisilang, at ang hitsura ng kristal na ito ay ginagawang imposible at posible. Ang kristal ay sinusunod ng ray diffraction at iba pang mga pamamaraan. Sa pamamagitan ng pattern ng diffraction, maipapakita na ang mga atomo sa kristal na ito ay nakaayos-ayon sa ginintoang seksyon ng 1.618. Ibig sabihin, ang kristal na ito ay ganap na kumpleto, mula sa isang pang-agham na pananaw. Ang pinakadalisay at pinakamagandang kristal. Upang tahasan ito ang pinakaperpektong hiyas, na nahulog mula sa langit at hindi kabilang sa mundong ito. Kahit na, para sabihin na ito ay isang sigradong bato, hindi ko iniisip na ito ay isang pagmamalabas, pagkatapos ng lahat, ito ay tulad ng isang bagay na ang mga Diyos lamang ang maaaring lumikha. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, nag-aatubili niyang ibinalik ang singsing kay Su Qingzhou, at walang imik na umiling, basa. Plastic. Gaano kayo ka-ignorant? Ang kristal na ito, ang halaga sa mata ng mga siyentipiko, kahit na ang lahat ng mga diamante sa mundo, ay hindi mapapalitan ng pirasong ito. Pagkatapos magsalita, sumulyap si Chu Yunyao kay Yefan na medyo nagrereklamo, ang taong ito ay talagang nagbigay ng kawili-wiling bagay kay Su Qingzhou, na walang naiintindihan. Hindi scientist ang babaeng ito, may alam ba siyang tae? Lahat ng nasa eksena ay natigilan, nanlaki ang kanilang mga mata, at tinitigan nila ang kamay ni Su Qingzhou, ang tila hindi kapansin-pansing berdeng bato. Ito, sobrang nakakaloka. Ang tanging piraso sa mundo, isang purong natural na icosahedron na natagpuan sa isang meteorite na nahulog mula sa langit. Ipinanganak sa universo, ang atomic arrangement ay maaaring maging golden ratio ng matter. Ang bagay na ito ay masusukat pa rin sa pera. Maging sina Xi Hongfei, Zhu Linming, Zhao Guoqing, Wang Zhaocheng, at iba pa. Ang malalaking figurang ito mula sa 5 sikat na pamilya, lahat ay matamang nanunood. Lalo silang nagulat na si Yefan ay maaaring humingi ng napakamahal na bagay ng direkta mula sa mga tao ng magnesium, at ibigay ito sa kanyang babae para gumawa ng alahas. Anong uri ng kapangyarihan at anong uri ng katayuan ito upang makamit? Bagamat sinasabing ang malakristal na ito ay hindi isang mapanirang sandata o isang bagay na may kaugnayan sa malaking interes ng bansa, ito ay isang bihirang kayamanan kung tutuusin. Huwag na kayong magsabi ng iba, kung magkakaisa ang 5 sikat na angkan, imposibleng mag-abot ng mga bagay ang mga taga-magnesya.
Nanigas sina Wan Xingyu at Zhu Ying na parang na-freeze nang marinig nila ito. Hindi na makapaghintay si Zhu Ying na makahanap ng tahi para mag-drill down, at talagang ginagamit niya ang mga taki na brilyante na ito sa kanyang katawan para ikumpara sa iba. 8 milyong singsing na diamante. Sa mata ng iba, tinatayang isa itong basura, at tamad na kunin kapag nahulog sa lupa. Tinitigan din ni Su Qingzhou ang singsing, hindi makapagsalita. Sa huli, siya ay labis na masaya at sinabi kay Ye Fan na may kaunting hinanakit, asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Walang sinabi si Ye Fan. Inaasahan na alam ni Chu Yunyao, at isa nga siyang siyentipikong baliw, at nang marinig niya ang mga salita ni Su Qingzhou, hindi niya napigil ang umiyak at tumawa. Bumangon si Ye Fan, iniunat ang kanyang daliri at kinamot ang ilong ng babae. Baliw na asawa, gusto kong sabihin sa iyo noong nakaraan, hindi mo ako hahayaang matapos. At bakit kailangan mong sabihin ito? Gayon paman, ibinigay ko ito sa iyo, isang piraso ng pag-iisip, hanggat ang iyong isip ay dumating. Alam mo, para sa akin, para kang malakristal, nahuhulog mula sa langit, kakaiba sa mundo, kasing ganda ng isang engkanto na hindi dapat umiral sa mundo. Isa ang payak ngunit taos-pusong mga salita ay nagpangyari sa hindi mabilang na mga babae at babae sa eksena ay hindi maiwasang matuno ang kanilang mga puso. Nang makakita ng ganoong eksena, nakakita ng walang katulad na regalo, lahat sila ay tumingin kay Su Qingzhou ng may paghanga. Tulad ng kristal na ito ay talagang kakaibang pag-amin sa kasaysayan. Siyempre, may mga taong ayaw din. Halimbawa, inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata at bamulong sa kanyang puso, nasasaktan ako. Natarante si Su Qingzhou sa lalaki, at pagkatapos ng unti-unting pagbabalik ng kanyang katinoan, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha ng kagalakan. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod, niyakap si Ye Fan, at hinalikan ang lalaki. Maraming tao sa eksena ang nagpakita ng kanilang mga ngiti sa pagpapala, nagpalakpakan at nagpalakpakan. Sa sandaling ito, kahit na sila ay nagpapanggap, kailangan nilang magpanggap, lahat ay gustong humingi ng pabor kay Ye Fan. Itinikom ni Ye Fan ang kanyang bibig, dahan-daang hinayla ang babae palayo, at mapait na ngumiti, asawa, kumain ako ng maraming pagkaing dagat, at ang aking bibig ay napakamalas. Umiling si Su Qingzhou, wala siyang pakialam, at muling hinalikan si Ye Fan. Bumitaw na lang si Ye Fan, at hinalikan si Su Qingzhou ng malalim sa publiko ng mahigit 10 segundo bago binitawan ang babae. Haha, nakaka-touch talaga ang feelings ni Mr. Ye para kay Miss Su. Sinasadyang sinabi ni Chu Yunsheng, tumingin kay Chu Yunyao sa tabi niya, nakitang napaka-interesante nito, at sadyang nagtanong, ano sa palagay mo, mahal na kapatid? Ang unang palabas. Kabanata 0982. 0982 Chu. Hindi siya pinansin ni Yunyao at naglakad palayo. Nahihiyang tumingin si Ye Fan sa likod ni Chu Yunyao, iniisip sa kanyang puso, kailangan niyang maghanap ng regalo para mabayaran ang babae, kung hindi ay hindi na siya makakapunta sa kama ng babae sa susunod. Si Zhu Linming ay mas magalang kay Ye Fan ngayon. Nagtanong, Mr. Ye, hindi ko alam kung nasiyahan pa ba ang dalawang bastos na ito sa paghingi ng tawad sa inyo ng iyong asawa. Oh, bakit ang daming gamit? Hayaan mo na, hindi pa ako kumakain ay hipon at alimango, at hindi masyadong nakakabusog sa tiyan. Sabi ni Ye Fan, at tumayo at nagplanong kumuha ng 2 pang plato para makakain. Nang makita niya ito, mabilis na tumayo si Wan Xingyu at inabot ang kanyang kamay para pigilan siya, huwag, huwag. Mr. Ye, paano kita maaabala na ikaw mismo ang kumuha ng pagkain? Pinakinggan ito ni Zhu Ying, at napagtanto na ito ay isang pagkakataon upang mabilis na mapagaan ang relasyon at mabawi ang kasalanan, kaya't bumangon siya at sinabing may nakakapuri ng ngiti, Mr. Ye, President Su, maaari tayong pumunta at ihain ang gusto mong kainin. Hindi ganoon kaganda iyon, nahihiyang ngumiti si Ye Fan, ikaw ang anak na babae at manugang ng pamilya Zhu, at pinaglilangkuran mo ako bilang mga waiter. Tumawa si Zhu Linming at sinabing, maaari mong ihain si Mr. Ye para sa hapunan, oo. Bigyan mo sila ng mukha. Mr. Ye, pakisabi sa kanila. Ang dalawang maliliit na bagay na ito ay sira na mula pagkabata. Nakaramdam pa rin ng kakaiba si Ye Fan at sinabing, kalimutan mo na ito, hindi tayo nagkukulang ng mga braso o binti, hindi kailangan. Nang malapit na siyang maglakad para kunin ito, umiyak si Wan Xingyu at muling lumuhod. Mr. Ye, bigyan mo lang ako ng chance. Mali talaga ang ginawa ko. Hayaan mo lang akong pagsilbihan ka. Oo. Mr. Ye, may gusto talaga kaming gawin. Hayaan mo na lang kami. Sabi ni Zhu Ying, at tumakbo para kunin mag-isa ang mga gamit. Nagmamadali din si Wan Xingyu, kumuha ng plato, ang mahal, hindi makapaghintay na dalhin ang buong buffet food kay Ye Fan. Nang makitang napilitan silang kunin ito ng ganito, hindi napigilan ni Ye Fan, ngunit hindi niya nakalimutang sumigaw, kumuha ng ilang donut. Strawberry flavored.
Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nagdala sina Wan Xingyu at Su Ying ng dalawang malalaking plato ng pagkain, maingat na inilagay sa harap ni Ye Fan at Su Qingzhou. Mr. Ye, President Su, dahan-dahan lang, ano pa ang gusto mo? Sabihin mo lang, magalang na sabi ni Wan Xingyu. Lumingon si Ye Fan at nagtanong, hindi ka naglason, tama? Ito ay natakot kay Wan Xingyu at sa kanyang asawa, at ang kanilang mga mukha ay namutla, at halos hindi na sila muling lumuhod. Haha, biruin mo, bakit ka kinakabahan? Sige, kainin mo ang pagkain mo. Wala akong pakialam sa iyo ngayon, winagiway ni Ye Fan ang kanyang kamay at binitawan sila. Pakiramdam ni Wan Xingyu at ng kanyang asawa ay parang nabigyan sila ng amnestia. Kung hindi nila aalagaan si Ye Fan ngayon, tiyak na sisisihin sila ni Zhu Linming kapag bumalik sila, hindi nila ito matiis. Sa pagdating ng 5 sikat na pamilya, opisyal na magsisimula ang party. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, nakatuon ang lahat sa mga sikat na tao, ngunit sa taong ito, si Ye Fan at ang kanyang asawa. Ang susi ay, maliban sa pamilyang Chu, ang iba pang 4 na pamilya ay nakaupo sa iisang mesa kasama si Ye Fan at ang kanyang asawa, na parabang ang 5 sikat na pamilya ay nais ding mapalapit kay Ye Fan. Sa mga malalaking pangalan na ito, hindi sila nang ahas na kausapin si Ye Fan, dahil sa takot na matarget ng mga bigwig na ito. Kaya lang hindi masyadong masaya si Ye Fan. Itong mga matatandang lalaki mula sa 5 sikat na sekta ay mag-toast sa kanya anumang oras at antalahin ang kanyang pagkain. Si Exi Hongfei ang biolohikal na ama ni Lao Exe, kaya hindi siya interesadong makihalubilo. Palaging nakikipag-usap sa kanya sina Wang Jiaocheng, Zhao Guoqing, at Zhu Linming, at medyo naiinip siya. Kung tutusin, hindi siya interesadong harapin ang mga ito ng masinsinan. Pagkatapos ng ilang round ng toast, tila nakita ng lahat na wala sa mood si Ye Fan na makihalubilo, at dahan-daang tumigil sa pag-toast, na nagpabuntong hininga kay Ye Fan. Si Su Qingzhou, na nasa tabi niya, ay humigop ng ilang subo bago siya tumigil sa pagkain. Todo akit ang isip niya sa singsing na ibinigay ng lalaki. Sa pagtingin sa berdeng kristal sa kanyang kamay na naging mas kaakit-akit, sumandal siya sa tenga ni Ye Fan at nagtanong, asawa, ito ba ang singsing na iminungkahi mo sa akin? Ang malaking singsing na diamante para sa iyo, sabi ni Ye Fan. Ngunit ang mga diamante ay hindi kasing halaga ng pagkahulog mula sa langit. Sa tingin ko ay okay lang. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, sa palagay ko ay magpo-propose ka ngayong gabi. Napakurap si Ye Fan, talaga. Talagang sumasakit ang ulo niya sa proposal, at wala siyang maisip na perpektong plano. Tumango si Su Qingzhou at magiliw na sinabi, hindi ako magsisinungaling sa iyo, lubos na akong nasisiyahan, pakiramdam ko ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Napalunok si Ye Fan at bumulong sa tenga ng babae, kung gayon. Mrs., dahil kasal ito, dapat ba akong bumalik ngayong gabi? Kaya ko, kung gayon, iyon. Su Qingzhou isang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha, itinulak ang lalaki palayo, at galit na sinabi, ano ang ginagawa mo, pinag-uusapan ito ngayon. Napakaraming tao ang nanunood. Napangiti si Ye Fan, wala siyang pakialam kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagtatanong sa babae. Walang magawa si Su Qingzhou tungkol sa kanya. Sa katunayan, natunaw ang kanyang puso sa mga oras na ito, at nais niyang manatili sa lalaki sa lahat ng oras. Kaya, tumango si Su Qingzhou. Nakaramdam si Ye Fan ng kirot sa buong katawan niya, at tuwang-tuwa na gustong bumangon at sumigaw ng ilang beses, pagkatapos ay hawakan ang babae at direktang magmaneho pauwi. Matapos maghintay ng halos 1 taon, sa wakas ay gusto kong kainin ang magandang asawa na malapit sa kamay, ngunit malayo. Huwag kang magmadali, asawa, nakakatakot ang iyong mga mata. Medyo natakot si Su Qingzhou na titigan ng nagniningas na tingin ng lalaki. Ngumiti si Ye Fan at ipinatong ang isang kamay sa kondongan ng babae mula sa ilalim ng mesa, huwag magmadali, huwag magmadali. Bumalik pagkatapos kumain. Hindi. At least tapusin ang palabas. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. May mga palabas. Nanlumo si Ye Fan. Napakamahal ba ng partido ng Chamber of Commerce? Habang nagsasalita siya, sa entablado, tumunog ang musika ng salo-salo at nagliliwanag ang mga ilaw, at tila magsisimula na ang ilang entertainment activities ngayong gabi. Hindi nagtagal, isang gwapong lalaking host na nakasikwa na suit at isang marangal na babaeng host na naka-red dress ang umakyat sa stage. Nang matapos ang dalawa sa opening speech, ngumiti ang babaeng host at sinabi sa lalaking host sa gilid, okay, not much to say, our tonight is about to start, do you know what it is? Ito ay isang linya ng pakikipag-usap, ngunit ang sagot ng lalaking host ay nagpasimangot sa lahat ng mga lider ng negosyo na orihinal na walang pakialam sa audience. Pinapatay ka niyan. Biglang ngumiti ng kakaiba ang lalaking host, tapos bigla siyang naglabas ng maliit na kutsilyo na parang fruit knife, at biglang bumulusok sa tiyan ng katabi niyang babaeng punong abala. Kinilabutan ng babaeng punong abala hanggang sa tamaan siya ng kutsilyo, at hindi siya nag-react. Kabanata 0983 Mga paputok.
0983. Hanggang sa iniyuko ng babaeng punong abala ang kanyang ulo at nakita ang kutsilyo sa kanyang tiyan, na mabilis na basa ng dugo, ay napagtanto niya ang nangyari. Sa isang pag-flutter, kinuha ng hostess ang kutsilyo at nahulog sa lupa. Nagulat ito sa lahat ng mga bisita sa madla, at maraming mga babae at anak na babae ang sumigaw sa takot. Seguridad! Seguridad! May sumigaw agad. Mula sa buong banquet hall, binuksan ang mga pinto. Ang mga tauhan ng seguridad na nakasuot ng itim na suit at kurbata, na may mga baril sa kanilang mga kamay, ay nagmamadaling lumabas upang protektahan ang mayamang naroroon. Kanilang kaligtasan. Sumimangot si Yefan. Nalaman niyang walang gaanong cultivation ang lalaking host. Mula sa kanyang figure at galaw ng katawan, wala siyang makitang anumang pundasyon para sa paglilinang. Ordinaryong tao siya, bakit niya ito pinatay bigla? Tsaka sa napakaraming security guards na sumugod palabas, hindi niya nakita ang ginagawa ng male host, ngumiti lang siya ng kakaiba at tumayo sa stage. Ibaba mo ang kutsilyo. Itaas ang iyong mga kamay sa itaas ng iyong ulo. Sigaw ng security captain. Anong ilalagay? Barilin mo siya dali. Sigaw ng isang mayaman. Sa sandaling ito, sumambulat ang lalaking host. Tumatawa, nandito na ang lahat, kaya sa susunod, mangyaring mag-enjoy, ang pinakamagagandang paputok ngayong gabi. Isang nakakabinging pagsabog. Boom! Boom! Isang apoy ang sumiklab mula sa lahat ng direksyon, mula sa ibaba, mula sa bubong, ang mga pampasabog ay namumulaklak sa lahat ng dako, at tila sinira ang buong gusali sa lupa. Ang ilang bomba ay talagang ibinaon sa ilalim ng hapagkainan at sa sahig. Bagaman ang mga bomba ay medyo maliit at ang kanilang kapangyarihan ay karaniwan, sa sandaling ito ay sumabog, ang ilan sa mga mayayaman at mga security personnel na nasa malapit ay sumabog ng hindi na makilala. Ang ilang mga tycoon ay naputol ang kanilang mga paa bago sila nagkaroon ng oras na umalis sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay tumatakbo palayo, ngunit sila ay nilamon ng apoy, at ang kanilang mga katawan ay nasusunog na itim. Tungkol naman sa host na kakapatay lang ng tao sa entablado, talagang nakatayo siya doon, tumatawa ng malakas, at boom, nabugbog din siya ng bomba. Sa sandaling marinig niya ang pagsabog, halos likas na niyakap ni Yefan si Su Qingzhou at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Talon na sana siya sa direksyon ng gate, bigla siyang may naalala, napalingon siya, at sumugod pa sa bulwagan. Hindi nakalimutan ni Yefan na mayroon din siyang Reg Along babae. Bagamat laging kalmado si Chu Yunyao, ang biglaang pagsabog ay nagpalubog din sa babae. Sa itaas ng ulo, nagkaroon ng pagsabog, at isang malaking kristal na lampara na tumitimbang ng ilang daang libra ay biglang nahulog. Si Chu Yunyao ay sumigaw ng hindi namamalayan, at hinahawakan ang kanyang ulo upang umiwas, ngunit nalaman na ang kristal na lampara ay sinipa palayo. Kasabay ng pagsipa ni Yefan sa kristal na lampara sa hangin, kinuha niya ang bewang ni Chu Yunyao gamit ang isang kamay. Fair na. Si Chu Yunyao ay natigilan, nang makita si Yefan na dumating kasama si Su Qingzhou sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na naantig. Noong una, hindi ako nasisiyahan sa ginawa ni Yefan ngayong gabi, ngunit nawala ito. Niyakap ni Yefan ang dalawang babae at nagmamadaling pumunta sa gate sa pinakamabilis na bilis. Sa mga sandaling ito, wala siyang pakialam sa ibang tao, dahil biglang nangyari ang pagsabog, hindi siya handa, at hindi niya alam ang tiyak na sitwasyon. Maraming malalaking lalaki mula sa 5 sikat na sekta sa likuran ng lahat ay may ilang mga sinaunang warrior bodyguard na sumugod upang protektahan ang kanilang pagiging komprehensibo. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na pagsabog ay nagpasiklab ng apoy, mga kristal na lampara, mga kisame, mga haligi, mga durog na bato, at lahat ng uri ng mga bagay ay nahulog. Maraming tao ang hindi namatay sa pagsabog, ngunit itinuring din na bagsak hanggang mamatay. Kahit na pinuprotektahan ng ilang sinaunang warrior bodyguard ang kanilang mga amo, mahihirapan silang lumabas ng sabay-sabay. Dinala ni Yefan ang dalawang anak sa isang fountain sa labas ng conference center. Sa pagbabalik tanaw, nasusunog ang buong gusali kung saan ginanap ang party. Kahit na ang mga kagamitang panlaban sa sunog sa loob ay desperadong nagsabog ng tubig, hindi pa rin ito maapula ang nakatutuwang apoy. Naganap ang naturang pagsabog sa gitnang bahagi ng Huahay, na agad na umakit ng maraming tao mula sa malayo upang simulan ang pagkuha ng mga larawan at pag-record ng mga video. Asawa, anong nangyayari? Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay namutla, kahit na siya ay naging isang sinaunang mandirigma, siya ay labis na natatakot sa gayong eksena. Hindi makapaniwala si Chu Yunyao, paano, sa ganitong mahigpit na security check, sino ang makakapaglagay ng napakaraming bomba? At ang host na iyon. Siya rin ang host sa mga nakaraang taon, kaya bakit biglang? Sumimangot si Yefan at nagsabi, asawa, wala ka bang narinig na balita mula sa Heavenly Eyes? Umiling si Su Qingzhou, kung may anumang balita tungkol sa akin, aabisuhan ako kaagad, sa pagkakataong ito, wala akong narinig tungkol dito. Talaga. Gayunpaman, normal na hindi alam. Napabuntong hininga si Yefan, ang kabilang partido ay maaaring magtanim ng mga pampasabog sa ganoong party at magayos ng ganoong dula, ang kanyang kakayahan ay hindi karaniwan.
Asawa, bakit hindi ka pumasok at magligtas ng isang tao? Tanong ni Su Qingzhou. Nag-alinlangan si Ye Fan. Nais din niyang iligtas ang mga tao, ngunit ang problema ay hindi niya alam kung nasaan ang kalaban. Kung may dalawang babae sa labas, nag-aalala siya sa kaligtasan ng mga babae. Asawa, huwag kang mag-alala, mayroon akong mga tao mula sa Gigo na palihim na nagpo-protekta sa akin, at nasa malapit din si Chuer, kaya magiging maayos ako, itinulak ni Su Qingzhou ang lalaki. Nag-isip sandali si Ye Fan, tumango, tumalikod at sumugod sa apoy. Hindi nagtagal para ilabas ni Ye Fan ang ilang mga taong nasugatan at nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ng ilang biyahe sa loob at labas, karamihan sa mga taong namatay sa sunog ay patay na rin, at karamihan sa mga nakaligtas ay nasa labas na. Ang mga bodyguard ng 5 sikat na pamilya ay pawang kasama ng mga sinaunang mandirigma, at ang kanilang natural na buhay ay hindi seryoso, ngunit marami pang mayayamang tao ang namatay ng malungkot sa loob. Sa pinangyarihan, narinig kung saan-saan ang nakakabagbag damdaming iyak, nagtatakbuhan ang mga security guard, at ilang mayayaman ang sumisigaw na mabilis silang kunin ng driver. Gayunpaman, magulo ang eksena, at biglang nagsikip ang mga sasakyan. Bukod pa rito, hindi pa huli ang lahat, at ang mga kalsada sa gitna ng Huahay ay masikip pa rin, kaya lalong nahihirapang lumikas ng mabilis. Chairman Exi. Kumusta ka, Chairman Exi? Nang si Ye Fan ay muling maghahanap upang makita kung may mga nakaligtas, bigla niyang narinig na may tumatawag sa pangalan ni Exi Hongfei. Nakita ko na si Exi Hongfei ay inilabas ng mga sinaunang warrior bodyguard sa bahay, ngunit may dugo sa kanyang mga hita at pantalon. Okay lang ako. Okay lang ako. Matigas din si Exi Hongfei, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpumilit. Nang makita ito, naramdaman ni Ye Fan na hindi maganda ang sitwasyon, at agad na tumakbo, umalis ka. Tingnan ko. Nang makitang si Ye Fan iyon, walang nang ahas na pigilan siya at agad na kumalat. Pinunit ni Ye Fan ang punit na pantalon ni Exi Hongfei. Nang makitang malabo ang dugo, isang malalim na sugat ang dumudugo. Hindi niya napigil ang sumimangot at sinabing, Kuya Exi, paano siya nasaktan? Nye, nasaksak ako ng isang piraso ng salamin. Napangiti si Exi Hongfei sa sakit, ang kanyang labi ay pumuti. Sumimangot si Ye Fan, ang aorta ay pumutok, at ang pagdurugo ay dapat na itigil kaagad. Kung hindi ka makarating sa ospital, mamamatay ka sa labis na pagdurugo. Kabanata 0984 Hindi ganun ka-simple. 0984. Namutla sa takot ang mga bantay ng pamilya Exi. Kung may nangyari kay Exi Hongfei, hindi nila ito kakayanin. Mr. Ye, mag-isip ng paraan. Paano ko pipigilan ang pagdurugo? Tanong agad ng mga bodyguard sa gilid. Napabuntong hininga si Exi Hongfei at sinabing, internal strength. Maaari bang masil ng internal strength ang mga acupoints? Umiling si Ye Fan, ang acupoint silang ay tinatakpan ng mga acupuncture point. Kung nasira ang aorta, kailangan ng operasyon, o kahit na hindi ka mamatay, maaaring kailanganin mong putulin ang iyong mga paa para mailigtas ang iyong buhay. Surgery. Ito. Paano mo ginagawa dito? Bilis. Bilasan mo. Bumangon ka at tumawag ng ambulansya. Paano nakarating ang ambulansya dito? Huli na. Kumunot ang noo niya, mabilis na inisip ang plano, at dinala si Exi Hongfei sa pinakamalapit na ospital. Natatakot ako na hindi niya kinaya ang paghagis. Ang pangunahing prioridad ay itigil ang pagdurugo at ipadala siya sa ospital. Gayunpaman, mayroong kakulangan ng mga kagamitan sa pag-opera at mga gamot dito. Biglang tumunog ang boses ni Chu Yunyao sa likuran niya, ang lugar na ito ay puno ng mayayaman at makapangyarihang mga tao, at ang mayayaman ay natatakot sa kamatayan. Hindi alam kung kailan, nanood sina Chu Yunyao at Su Qingzhou mula sa likod ni Ye Fan. Biglang nagising si Ye Fan, oo. Paano ko makakalimutan ito? Bilasan mo at tingnan mo, may kasamang mga medical staff dito, hilingin sa kanila na magdala ng emergency medicine kit. Matapos mapaalalahanan si Ye Fan, naalala niya na may mga mayayaman dito, at may mga matatanda na, dapat silang magdala ng personal na doktor o nurse. Agad namang nagising ang isang grupo ng mga bodyguard at nagmamadaling tumingin sa paligid. Oo nga naman, medyo may mga nurse at doktor na naruroon, nagbibenda at nagpapagamot ng mga sugat para sa kanilang mga amo. Nang marinig na nasugatan si Chairman Exi at nangangailangan ng gamot, nagmamadali silang nag-ambag ng isang bagay mula sa medical kit. Mabilis na nakakuha si Ye Fan ng ilang kahon. Pagkatapos ng ilang sulyap, mabilis niyang inilabas ang pampamanhid at tinurok si Exi Hongfei dito. Salamat, tatay, tiisin mo ako, hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng bisa ang anesthesia, baka masakit ito ng kaunti, tumakbo si Ye Fan sa oras. Ngumisi si Exi Hongfei at tumango, naging sundalo din ako, kaya hindi ako natatakot sa pinsalang ito. Mr. Ye, halika na. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, kinuha ang scalpel, at maayos na pinutol ang ligament ng singit. Binuksan ang fat layer. Matapos mahanap ang sirang sugat sa art area, mabilis na nagsagawa ng ligation si Ye Fan gamit ang rubber catheter.
Ang buong oras ng operasyon, kabilang ang pagbenda, ay wala pang 2 minuto, na napakabilis kaya't ang mga tao sa paligid ay nasilaw. Hindi napigilan ni Chu Yunyao ang pagpikit ng kanyang mga mata at nakangiting sinabi, napakahusay mo ba? Hindi nakakagulat na maaari mong gamutin si Dean Lee. Lumingon si Ye Fan at ngumiti, pagkatapos ay nagsabi, salamat, tatay, maaari ka nang maghintay ng 1 o 2 oras, pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Pawis na pawis si Exi Hongfei at may pasasalamat na sinabi, Mr. Ye. Ayokong magpasalamat sa iyong kabaitan. Magiging kapaki-pakinabang ito sa ating pamilya Exi sa hinaharap, kahit nasabihin mo ito ng direkta. Sa sunod-sunod na pagdating ng alarma sa sunog at mga pulis, na-control ang apoy. Unti-unting namamatay. Para sa kapakanan ng kaligtasan, hindi pinayagang umuwi ni Ye Fan si Chu Yunyao ng mag-isa, ngunit magkasamang pumunta sina Su Qingzhou at Chu Yunyao sa Zia Tea House. Dahil hindi alam ni Ye Fan kung ang insidenteng ito ay nakatutok sa sinuman sa kanila, at mapoprotektahan niya lamang siya sa pamamagitan ng pag-iingat sa babae sa kanyang tabi hanggat maaari. Nang malaman ni Ning Zimo ang tungkol sa pambobomba, labis din siyang nag-alala. Tinulungan niya ang ilang tao na ayusin ang tirahan at nagpadala ng mga tao mula sa Zishulin upang magtanong tungkol sa insidente. Noong gabing iyon, patuloy na nakipag-ugnayan si Ye Fan kay Sally Ye at sa iba pang mga taong inferno, na nagpaplanong makita kung ano ang nangyayari sa buong mundo. At agad ding nakipag-ugnayan si Su Qingzhou sa mga tao sa Gigu, na hinihiling sa kanila na masusing imbestigahan ang anumang mga pahiwatig. Lumipas ang gabi nang hindi ko namalayan. Gayunpaman, lumala at lumala ang mga bagay. Ang pagpupulong ng National Chamber of Commerce ay talagang pinatay sa pamamagitan ng pag-atake ng terorista at sinunog hanggang sa mamatay ang higit sa 30 mayayamang tao, kanilang mga pamilya, at mga tauhan ng seguridad. Ito ay isang blockbuster para kay Xia Guo. Ang punto ay, imposibleng pagtakpan ang bagay na ito, dahil ngayong gabi, mayroong 7 multinational na korporasyon sa Xia Kingdom, at nawalan sila ng mga amo. Ang isang bato ay nagudyok ng 1,000 alon, at mula sa gabi, ang media ng balita ay nagsimulang mag-broadcast ng galit na nagdulot ng matinding pagdududa tungkol sa kaligtasan ni Xia Guo. Kahit ang mga mayayaman na ito ay hindi kayang iligtas ang kanilang buhay, paano nila may iligtas ang buhay ng mga ordinaryong tao? Sa kabaligtaran, ang mga mayayaman, at ang mga bigwig ng mga sikat na pamilya, ay walang sinabi sa publiko. Dahil alam na alam nila na kailangan nilang maging low profile at manatiling low profile sa oras na ito. Sila ay masyadong maingay, at kung sila ay maging target ng pag-atake, ito ay magiging masama. Madaling araw, Zia Tea House. Sa isang tahimik na maliit na kahon sa tabi ng lawa, nag-almusal si Ye Fan at ilang babae. Hinawakan ni Ning Zimo ang isang teapot at naghanda ng mabangong milk tea para sa lahat, nagbuhos ng ilang tasa, at ipinadala muna ito kina Su Qingzhou at Chu Yunyao, at sa wakas ay ibinigay ito kay Ye Fan. Kinuha ni Ye Fan ang tasa at humigop, ngunit wala siya sa mood na tikman ito, at nagtanong, Ninger, may nalaman ba ang kapatid ni Zishulin? Sa lokal sa Huahay, ang mga kakayahan ng katalinuhan ni Zishulin ay mas mahusay kaysa sa mga kakayahan ng Ghost Valley. Higit pa dyan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga lambak ng multo ay nakatuon sa pagkuha ng impormasyon, at ang ilang mga ordinaryong tao ay hindi papansinin. Napakakakaiba. Napabuntong hininga si Ning Zimo at sinabing, mga kapatid ko, nalaman ko na may isang tao sa Huahay Underground Market na bumili ng ilang materyales para sa paggawa ng mga pampasabog. At sa pamamagitan ng malalim na pagsubaybay, nalaman ko na ang mga taong ito na bumili ng mga materyales. Mga tao, sila talaga ang mga staff na nagkaroon ng pagkakataon na pumasok at umalis sa conference center kagabi. Sumimangot si Ye Fan, sinabi ko lang. Ang kapangyarihan ng mga pampasabog na iyon, hindi tulad ng mga pampasabog ng militar, ay talagang gawa ng kanilang mga sarili. Ang mga naglagay ng mga pampasabog ay panloob na gawain. Mga tauhan. Bakit? Ito ang pinakakakaibang lugar, kaina-hinalang sabi ni Ning Zimo, tinuri namin, bagamat ang ilan sa mga manggagawang ito ay dumating sa trabaho mula sa ibang mga lugar, karamihan sa kanila ay may asawa o nakatira kasama ang kanilang mga pamilya. Sila ay mga normal na empleyado, wala silang criminal record, at hindi sila ang uri ng mga tao na gumagawa ng masama. Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay ang pagmamaneho nila sa limitasyon ng bilis at ilegal na pumaroda. Ngunit ang mga taong ito na walang anumang kriminal na motibo, ngunit pumunta ako upang bumili ng mga materyales at gumawa ng mga bomba ng sabay-sabay. Talagang kakaiba ang gumawa ng ganoong kalaking bagay. Natarante rin si Chu Yunyao matapos itong marinig, at sinabing, hindi, kung maaari lang silang gumawa ng mga pampasabog at ilagay ang mga ito. Hindi ganoon ka-simple. Magkakaroon ng mga security check sa bawat pass, maliban kung bibilhin din nila ang mga security checker. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga security checker ay itinalaga ng ating Chamber of Commerce, at lahat sila ay sarili nating mga tao. Paano natin papasukin ang mga taong ito? Maglagay ng bomba para patayin ang sarili mong mga tao. Umiling si Ning Zimo, hindi ko alam, gayunpaman, sinabi ko na ang impormasyong nakuha kay Direktor Yao ng Defense Bureau, at huhulihin niya ang lahat ng mga sospek ngayon. Bumangon ka.
Pagdating ng panahon, magtanong, paano nila ginawa ito, o kung may lihim na nanguna sa kanila, magiging malinaw. Bago natapos ang mga salita, ang boses ni Xiao Zhao ay nagmula sa labas. Miss, Brother Fan, andito na si Direk Yao Zhengang. Sabi niya may importante siya at gusto kang makachat, sabi ni Xiao Zhao. Nagulat si Ning Zimo, bakit niya tayo hinahanap kung hindi niya hinuhuli ang mga tao sa oras na ito? Pakiimbitahan siya. Kabanata 0985 Weird. 0985. Hindi nagtagal, si Yao Zhengang, na nakasuot ng formal na suit, ay pumasok na medyo maingat. Nang makita niyang nandoon silang lahat sina Ye Fan, Su Qingzu, at Chu Yunyao, lalo pang kinabahan si Yao Zhengang, at nakangiting binati, narito lahat si Mr. Ye, Sudong, at Chudong, paumanhin sa abala sa inyo. Nag-hello si Ye Fan sa kanya. Kung tutusin, matagal na niyang kilala ang isa't isa, kaya naisip niyang kailangan. Director Yao, ano ang problema, nahuli na ba ito ng lahat? Tanong ni Ning Zimo. Nang marinig ito ni Yao Zhengang, ang kanyang mukha ay naging mapait, at sinabi niya, President Ning, ito ay para sa bagay na ito, sa bagay na ito. Ako ay humahawak ng mga kaso sa loob ng mga dekada, at hindi ko pa ito nakatagpo. Ito ay isang impyerno. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Gawin itong mas malinaw, tanong ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Yao Zhengang, Mr. Ye, President Ning, mahigit kalahating oras lang ang nakalipas mula sa madaling araw nitong umaga, na target namin ang 11 target, ibig sabihin, President Ning, sinabi mo sa amin, ang mga taong sangkot sa kaso. Patay lahat. Patay. Nagulat si Ning Zimo. Natigilan din sina Ye Fan, Su Qingzu, at Chu Yunyao. Walang inaasahan ang resultang ito. Oo, at lahat sila ay namatay na kakaiba. Sinabi ni Yao Zhengang na may malungkot na ekspresyon, ang unang taong sangkot ay napatay ng isang kotse sa gilid ng kalsada pagkatapos ng pagsabog kagabi. Ang aksidente ay determinado dahil siya ay lasing at nabangga sa kalsada bago nabundol ng isang malaking truck. Ang pangalawang sospek, pauwi, nahulog sa ilog, at hindi niya alam kung paano siya nahulog, kaya nalunod na lang niya sida. Pangatlo ang namatay na mas kakaiba. Tumakbo siya sa riles at nagpakamatay habang nakahiga sa riles. Ang natitirang 8 sospek, isa-isa, tumalon sa gusali, nagpakamatay gamit ang mga kutsilyo, o nalason ng carbon monoxide sa bahay. In short, isa-isa, parang ayaw nilang mamatay, lahat sila baliw, nakipag-appointment na silang magpakamatay ng magkasama. Sumimangot si Ye Fan. Ang pag-unlad ng bagay na ito ay higit na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Malinaw na inalis ng kaaway ang mga bakas ng kanyang krimen, at gumamit siya ng napakatindi na pamamaraan. Walang moral bottom line sa lahat. Kung gayon, wala bang buhay? Tanong ni Ning Zimo. Hindi, ngayon hindi lang kami makakahanap ng sinumang salarin, ngunit inireklamo din kami ng ilan sa kanilang mga sambahayan, at nagdemanda pa sa amin na sinasabing sinisiraan namin ang kanilang mga pamilya. Na nagtutulak sa kanila na magpakamatay. Si Yao Zhengang ay mukhang malungkot na authentic, impyerno, kung sasabihin mong gumawa sila ng krimen, naiintindihan ko na sila ay nagpatiwakal na ito. Nagtanong si Ye Fan, Director Yao, nasuri mo na ba ang lahat ng background information ng namatay? Mayroon bang anumang motibo? Hindi, ito ang pinaka-nakakahiya na lugar, wala talaga tayong mahanap na dahilan para gawin nila ang krimen, mukhang lahat sila ay nahuhumaling, at ginawa nilang magkasama ang pambobomba na ito, sabi ni Yao Zhengang. Saan nagpunta ang mga taong ito at kung sino ang nakausap nila kanina, maaari mo bang malaman? Tanong ni Ye Fan. Mapait na sinabi ni Yao Zhengang, ito. Ito ay malamang na medyo mahirap, ang mga kakayahan ng ating pulisya sa pag-iimbestiga ay hindi sapat. At saka, napakaraming tao ang gumawa ng mga krimen nang hindi sinasadya, upang malaman kung kailan sila nagpaplano at naghanda, natatakot ako na ito ay tumagal ng maraming oras. Maaaring walang anumang resulta. Saglit na nag-isip si Su Qingzu, at sinabing, asawa, titingnan ko ito, hahayaan kong may magsuri, mayroon bang anumang kaso na katulad nitong kaso ng pambobomba, baka gawin hindi ito ang unang pagkakataon na may gumawa ng ganoong bagay. Tumango si Ye Fan at sinabing, okay, pagkatapos ay ipaubaya mo ang bagay na ito sa iyong asawa. Sa palagay ko, dahil ang mga taong ito ay orihinal na naiiba sa isa't isa, coherent, upang magawa ang isang bagay sa isang pinag-isang paraan, dapat mayroong isang punto ng intersection, hanggat nahanap mo ang puntong iyon, maaari mong malimpasan ang ulap na ito. Si Yao Zhengang sa gilid ay mukhang naguguluhan, sa pag-aakalang masusuri pa ng negosyante ni Su Qingzu ang mga bagay na ito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong pa. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Ye Fan. Sinulyapan ito ni Ye Fan, at ito pala ang tawag mula sa Dragon King. Hindi niya maiwasang mag-flash ng bakas ng pagdududa, ngunit dinampot niya pa rin iyon. Anong problema, Dragon King? Tanong ni Ye Fan. Nakarating na kami sa Zia Tea House. May mahalagang bagay kaming kakausapin sa iyo at kay Director Chu, at hayaan ang iba na iwasan ito, sabi ni Ye Longteng. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang taong ito ay napakabilis, nahanap pa niya ang pinto,
hindi niya maiwasang tumingin sa paligid at sinabing, walang mga tagalabas dito, pumasok ka na lang. Sige. Hindi na nagsalita si Ye Longteng at ibinaba na ang telepono. Nang marinig ni Yao Zhengang ang tawag, tuwang-tuwa siyang nagtanong, Ye. Mr. Ye, is that the Dragon King of Dragon Soul? Tumango si Ye Fan, oo. Ikaw. Maari mo talagang makausap ang Dragon King. Si Yao Zhengang ay mukhang sambahin at naiinggit, at ang kanyang mga mata ay naging mas nakakabigay puri. Natawa si Ye Fan, bakit, gusto mong ma-promote? Gusto mong makipagrelasyon? Hindi. Nagmamadaling umiling si Yao Zhengang, kahit na iyon mismo ang naisip niya, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing may kahihiyan na ekspresyon, ako. Ako ay isang berdeng sibuyas, lubos akong nasisiyahan na makita ang hari ng dragon. Pagkatapos ng A. Habang pumasok sina Ye Longteng at Exilin Yuan, na ikinagulat ni Ye Fan, ang mag-ama ni Xiao Fengshan at Xiao Ziner pala ay, sabay ding dumating. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong magkasama ang mag-ama ni Xiao. Sa ganitong paraan, ang paggalaw kagabi ay masyadong malakas, at ang mga matataas na opisyal ng Xia Kingdom ay nasa estado na ng tensyon, at karamihan sa kanila ay pinadala na si Yinlong. Di ba sabi mo walang tagalabas? Sumimangot si Ye Longteng at pinandilatan si Yao Zhengang sa pintuan. Tuwang-tuwa si Yao Zhengang, nanginginig ang kanyang dila nang magsalita siya, tumayo siya sa atensyon at sumaludo, magulat. Magulat. Ako ay. Alam ko kung sino ka. Direktang pinutol ni Ye Longteng ang kanyang pagpapakilala, at sinabing, ang iyong antas. Ang mukha ni Yao Zhengang ay namutla noong una, ngunit pagkatapos ay napangiti siya ng tuwang-tuwa, kilala nga siya ng Dragon King. Kaya, ang iyong pagganap sa trabaho ay nakita ng mga pinuno ng bansa. Sa pag-iisip nito, halos maluha ang kalahating daang taong gulang na direktor na si Yao. Nagmamadaling sumaludo si Yao Zhengang, at pagkatapos magutos ng malakas, mabilis siyang tumakbo palabas. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, nakatingin sa apat na Ye Longteng na pumasok, ang kahon ay tila medyo masikip. Mukhang alam ni Ning Zimo ang pambihirang katayuan ng mga karakter na ito, kaya nakangiti siyang bamulong, Ye Fan, lalabas muna ako, pwede kayong mag-usap. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinaupo siya, ikaw ang aking tao, walang makakatakas sa iyo maliban sa akin. Nang marinig ito ni Ning Zimo, ang kanyang puso ay mainit at matamis, pagkatapos ng lahat ay sinabi ito ni Ye Fan sa harap ni Su Qingzhou at Chu Yunyao. Ang dalawang babae, sina Su at Chu, ay halatang kunwaring hindi narinig at tahimik na umiinom ng tsaa. Nang makaupo na si Exilin Yuan, una niyang sinabi, Boss, salamat sa namatay na matanda sa bahay ko kagabi. Oh, isang maliit na bagay, mga kapatid natin, sino ang kasama? Ngumiti si Ye Fan at sinabing muli sa Dragon King, ang pangit ng mukha mo, hindi naman masama, ang munting bagyong ito ay maaaring magpakaba sa iyo. Kabanata 0986 ang sumpa. 0986. Si Ye Longteng ay mukhang malungkot, tumingin kay Chu Yunyao na may komplikadong mga mata, at sinabing, Director Chu. Academician Chen Ge, go. Biglang nagtaas ng ulo si Chu Yunyao, may bakas ng pagkagulat sa maganda niyang mga mata, natahimik siya ng mahigit 10 segundo, hindi makapagsalita. Sino si Chen Ge? Nagtataka si Ye Fan. Siya ang mentor ni Miss Chu noong siya ay nasa kolehiyo, at isa rin siyang heavyweight missile research expert at aerodynamics expert sa aming Institute of Military Industry, paliwanag ni Exilin Yuan. Labis na nagulat si Ye Fan. Para sa anumang bansa, ang gayong eksperto ay isang pambansang kayamanan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ganap na walang mga problema sa kanyang katawan. Paanong bigla siyang namatay? Paano napunta ang guro? Kalmado ang tono ni Chu Yunyao, at tila walang pagbabago sa emosyon. Kaya nga nagmamadali akong pumunta dito ngayon, sumimangot si Ye Longteng at sinabing, pinatay siya ng kanyang manugang gamit ang mga gamit sa kusina. Ano? Lahat ng naruroon ay kainahinala. Mali ang narinig ko. Ang ganyang national treasure level scientist ay talagang pinatay ng kanyang manugang. Siya. Bakit ginawa ito ng kanyang manugang? Hindi maiwasang magtanong ni Ning Zimo. Umiling si Ye Longteng, hindi ko alam, dahil pagkatapos niyang patayin ang akademikya na si Chen Ge, nagpakamatay siya kaagad. Kung hindi mo bibilanggan ang mga kamag-anak ng pamilya ni Academician Chen, papatayin niya ito. Nagpapakamatay na naman. Nadama ni Ye Fan at ng iba pa na ito ay kapansin-pansing katulad ng 12-dosenang mga pagpapakamatay ni Huahai. Narito ang pagpapakamatay pagkatapos ng pambobomba, may pagpapakamatay pagkatapos ng pagpatay ng mga tao. Talagang pareho ang pattern. Sumimangot si Ye Longteng at sinabing, ano ang pagpapakamatay muli? Sino pa ang nagpakamatay? Pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ni Ye Fan kung ano ang nangyari sa Huahai ngayon. Matapos pakinggan ito, galit na hinampas ni Ye Longteng ang kanyang hita at sinabing, siguro ang parehong kriminal, o ang parehong gang. Paano nila ginulo ang mga pamilya ng napakaraming eksperto para gumawa ng kakaibang pagpatay? Maraming eksperto. Hindi kaya higit sa isang akademikya na si Chen Ge ang namatay? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Ye Longteng at sinabing, bukod kay Academician Chen, mayroon ding 4 na mahahalagang siyentipiko sa ating militar, na lahat ay pinatay ng mga tao sa paligid nila.
Bagamat iba-iba ang mga sanhi ng kamatayan, ang mga gumawa nito ay pinatay lahat. Pagpapakamatay sa ibang pagkakataon. Walang imak ang lahat, para bang may nakakatakot na ulap na bumabalot sa lahat. Ang insidenteng ito ay nagpagalit ng labis sa ilang mga pinuno. Ang mga ekspertong ito ay hindi masusukat ng pera. Ang kanilang siyentipikong pananaliksik ay isang mahalagang garantiya para sa kinabukasan ng ating Sia Kingdom. 5 mahahalagang iskolar sa antas ng bansa ang namatay, at lahat sila ay may kaugnayan sa siyentipikong pananaliksik ng militar. Kailangan naming sumugod kaagad upang matiyak na ligtas si Director Chu, sabi ni Ye Longteng. Tumango si Ye Fan at tumingin kay Xiao Fengshan, no wonder. Lahat ng nakatagong dragon ay lumabas na. Napangiti si Xiao Fengshan nang walang magawa, Brother Ye, ito ay hindi pangkaraniwan. Kung walang talento, walang hinaharap. Ngayon ang panahon ng teknolohiya, at ang kahalagahan ng mga ekspertong ito ay hindi hihigit sa alinmang pinuno ng sinaunang martial arts sect. Liwanag. Ang kanilang pagkamatay ay naging alarma. Kung patuloy nating hahayaan na patayin ng kaaway ang ating mga eksperto sa hindi maipaliwanag na ganito, mayayanig ang pundasyon ng bansa. Ito ay hindi na isang bagay na maaaring imbestigahan at lutisin ng kaluluwa ng dragon lamang. Lumabas at imbestigahan ng kaina-hinalang impormasyon. Narinig ito ni Xiao Ziner, napakunot ang noo ni Liu Mei, tatay. Ano ang tawag mo sa kanya? Kuya Ye. Oo, anong meron? Lumingon si Xiao Fengshan. Hindi kaya. Hindi ba't mas matanda siya sa akin ng isang henerasyon? Galit na sabi ni Xiao Ziner. Hindi nakaimik si Ye Fan, sabi ko. Miss Xiao, negosyo ang pinag-uusapan, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo? This is business. Bakit mas matanda ka sa akin? Tinitigan ni Xiao Ziner ang kanyang malalaking mata na tanong. Hindi alam ni Xiao Fengshan kung matatawa ba siya o maiyak, okay. Ikaw girl, then I'll call him Ye Fan, okay. Halos pareho lang, ngumuso si Xiao Ziner. Matapos istorbohin ni Xiao Ziner, pinangatwiran ni Ye Longteng ang kanyang mga iniisip at sinabing, Director Chu, itong si Mr. Xiao Fengshan, ay ang Deputy Commander ni Yinlong at ama ng babaeng Phoenix. Nagkita na kayo dati. Ikaw ay kami. Ang bansa ay kasalukuyang nag-iisang siyentipiko na maaaring makilala ang data ng access ng Earth, hindi ka dapat mawala sa amin, kaya ang kanilang ama at anak na babae ay magiging responsable para sa iyong kaligtasan sa oras na ito. Habang nagsasalita siya ay biglang lumabas sa pinto ang isang matikas na itim na lalaki. Ang babaeng nakadamit ay si Wu Yesho. Ang pares ng bilog na matangkad na mga mata ni Wu Yekang ay nagpakita ng lamig, na nakatitig kay Xiao Fengshan. Mga tao mula sa Hidden Dragon, nasaan si Ye Longyuan? Biglang nagtanong si Wu Yeswang, iniwan ang lahat maliban kay Ye Fan at Su Qingzhou na nalilito. Hindi inaasahan ni Ye Fan na hindi na masyadong maupo si Wu Yesho. Noong una, gusto niyang tanungin kung nasaan si Ye Longyuan, ngunit naunang lumabas ang babae. Ito ay, tanong ni Xiao Fengshan kay Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, nababatang kapatid ko ito. May itatanong ako tungkol kay Commander Ye. Nakinig si Xiao Fengshan, tumango at nagsabi, kaya nga. Ngunit si Commander Ye ay nagpapadala ng mga tao at naghahanap ng mga pahiwatig. Hindi ko alam kung ano ito. Kung tungkol kay Yinlong, alam ko ang karamihan sa sitwasyon. Tumingin si Wu Yeshang kay Ye Fan, at nang makita niyang tumango si Ye Fan, nagtanong siya, gusto kong malaman, noong si Commander Ye ang Dragon Soul Dragon King, may dinala ba siya sa fusang at pinatay ang isang lalaking nagngangalang Wu Ye? Family. Nang marinig ang tanong na ito, parehong tumingin ng diretsyo sina Xiao Fengshan at Ye Longteng, at naging matalas ang kanilang mga mata. Nang makita ang hitsura ng dalawa, lahat ng naruroon ay may napapansin. Natigilan si Xiao Ziner, pinamunuan ni Director Ye ang mga tao na patayin ang pamilya Wu Ye. Wu Yesho, sinabi mo ba na ang iyong pamilya ay pinatay ng aming kaluluwang Sia Golong? Tama na. Mahigpit na pinisil ni Wu Yesho. With both fists and red eyes, he said, parang insider din ang 2 taong naruroon. Hindi kaya nasali ka rin sa nangyari noon. Tumahimik ang eksena, nagkatinginan saglit sina Xiao Fengshan at Ye Longteng, at sa wakas ay sinabi ni Xiao Fengshan, ito pala na isang batang babae na nawawala sa bahay ni Wu Ye ay ikaw, miss. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng pag-amin sa nangyari noon. Ano, sa tingin mo patay na ako? Patayin mo ang buong pamilya ko, gusto mo na ba akong patayin ngayon? Tanong ni Wu Yekang na may panunuya, nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Nakangiting umiling si Xiao Fengshan, at sinabing, Miss Wuya, dahil malapit ka kay Ye Fan, kukunin namin ang kanyang mukha at itatago namin sa iyo. Ang dahilan kung bakit kami dinala ni Commander Ye sa fusang noon ay para patayin siya. Napakaraming tao sa iyong pamilya dahil sinusuportahan ng pamilya Wuya mo ang organisasyong Amaterasu, ni Fusang. Maaaring hindi mo alam kung ano ang Amaterasu. Sa abot ng Siyaguo, ito ay isang malaking banta. Ang iyong lolo na si Wu Yelong ay ang nagpasimula ng Amaterasu, at ang pagkakaroon ng iyong Wu Ye clan ay ang bane ng ating bansang Sia. Kabanata 0987 Bisikleta 0987. Ano? Halatang hindi makapag-react si Wu Yesho.
Bagamat alam na niya ang tungkol kay Amaterasu noon pa man, hindi niya inaasahan na ang kanyang lolo ang pasimuno. Nagsinungaling ka. Hindi makapaniwalang sinabi ni Wu Yesho, malinaw na dahil sa dugo sa aming mga katawan kaya kailangan mong putulin. Pababa sa damo. Napapikit si Xiao Fengshan, oh. Alam mo na. Ang tungkol sa dugo ng iyong pamilyang Wu Ye. Xiao Ziner na nasa. Biglang tanong ni Side na nagtataka, may dugo si Wu Ye. Ang pamilya ni Wu Ye ay isang clan. Ngumiti si Xiao Fengshan at sinabi, Miss Wu Ye, kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, maaari mong hilingin kay Miss Su na suriin ka. Suriin. Kung walang aksidente, maaaring malaman ni Gigo ang tiyak na impormasyon ng Tianzhou sa taong iyon. Si Wu Yelong ang nagpasimula. Mula noong bata pa siya, lahat ng uri ng pagpatay ay pinaplano na niya laban sa matataas na opisyal ng SIA. Masasabing ang iyong ang henerasyon ng mga ama, ang henerasyon ng mga lolo, ang bilang ng mga napatay sa SIA Kingdom ay tiyak na higit pa sa bilang ng mga tao sa iyong pamilya. Nang makitang mahinahong sumagot si Xiao Fengshan, lahat ay naniwala sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Fengshan ay walang dahilan upang magsinungaling, ang angkan ay napakalaki, hindi siya natatakot sa maulap na gabi. Ang pagpayag na ipaliwanag ito ay nasa mukha na ni Ye Fan. Ang magandang mukha ni Wu Yekang ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, umiling siya sa hindi makapaniwala, hindi. Hindi. Bakit ganito, hindi ko alam kung paano. Siyempre hindi mo alam, ikaw ilang taon ka na noon, at hindi sasabihin sa iyo ng mga tao sa Fusang ang totoo, di ba? Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga labi. Napabuntong hininga si Xiao Fengshan at sinabing, inaamin ni Xiao na immoral ang pagpatay sa daan-daang miyembro ng iyong pamilya. Kung gusto ni Miss Wu Ye na maghiganti sa ating mga dating miyembro, maghihintay kami sa iyo anumang oras. Gayunpaman, sa harap ng pambansang interes, kahit mantsa ng dugo ang ating mga kamay, hindi natin pagsisisihan ang ginawa natin noon. Sa katunayan, Miss Wu Ye, maaari mong pag-isipan itong mabuti. Kung talagang pumatay kami para sa kapakanan ng pagpatay, at gusto naming putulin ang mga damo at mga ugat, kung gayon alam namin na nawawala ka ng isang maliit na batang babae, hindi ba kami magpapadala ng isang tao upang malaman ng palihim? Ito ay dahil alam namin na ikaw ay bata pa at hindi naiintindihan ng maraming bagay, kaya hindi na kailangang magsimula sa iyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaraan ng maraming taon, nakatayo ka sa harapan ko, at si Xiao ay isang taong puno rin ng emosyon. Ang lahat ay medyo napahiya, gumagala sa gilid ng pambansang interes at personal na moralidad, natatakot ako na hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang ilang mga tao ay maaaring direktang bumagsak at mahulog sa kadiliman, at ang malakas lamang ang maaaring magbantay sa kanilang tunay na puso. Jianer. Huwag kang malungkot, tutulungan kitang mag-imbestiga at magkumpirma, ang impormasyon ni Amaterasu ay hindi pa nakukumpleto noon. Kinumpirma ko na ito, pag-aaliw ni Su Qingzhou. Oo, sure, kung totoo man ito, at least alam mo ang sanhi at epekto. Sinabi rin ni Mr. Xiao na kung maghihiganti ka, magsanay ka muna ng mabuti, at pag-usapan ito mamaya. Sabi din ni Ning Zimo. Malakas na umiling si Wu Yesho at sumigaw, ayokong marinig ito. Ayoko marinig. Wala akong alam. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Mapanlin lang. Tumulo ang luha ni Wu Yezhen. Pagkatapos niyang umatras ng ilang hakbang, tumalikod siya at tumakbo palabas, at nawala sa isang iglap. Jianer. Tumayo si Su Qingzhou at nag-aalalang sinabi kay Ye Fan, asawa, bakit hindi mo siya pigilan? Ano ang gagawin niya? Tasa ng tsaa, humigop ng tsaa, at sinabing, hayaan mo siyang umalis mag-isa para huminahon. Ngayon ang sinumang pumunta sa kanya at magsabi ng kahit ano ay walang kabuluhan. Mula pa noong bata pa siya, iniisip na niya ang tungkol sa paghihiganti, ngunit bigla niyang nalaman na ang kalaban ay hindi naman kalaban, at ang pamilya sa kanyang isipan ay hindi katulad ng iniisip niya. Ano sa palagay mo ang iisipin niya? Tumanggaw din si Exi Lin Yuan at sinabing, oo, hipag, hayaan mo muna, si Chuer ay nasa gulo ngayon, at kailangan niyang kumalma at makahanap ng layunin sa buhay bago siya sumaya. Naniniwala din ako na hindi magiging matamlay ang mga apprentice ng Sloppy Ghost Sect. Malalampasan muna natin ang krisis na ito, at pagkatapos ay pupunta tayo at kakausapin si Jenner. Ang mga babae. Nakinig at tumanggo, sa katunayan, ngayon may mga taong palihim na pumapatay ng mga tao at sumasabotahe sa kanila. Siguro ang susunod na layunin ay patayin si Chu Yunyao. Ngayon, sa halip na gumawa ng ilang psikolohikal na pagpapaliwanag kasama si Wu Yekang, mas mabuting hayaan ang babae na manahimik sandali. Tsaka, pagkatapos ng lahat, bilang nangungunang 10 mamamatay sa mundo, si Wu Yekang mismo ay dapat na makontrol ng mabuti ang kanyang emosyon. Ang episode na ito ay hindi nakagambala kay Ye Longteng at sa iba pa. Director Chu, ngayon isinasaalang-alang namin na dadalhin ka namin sa base militar sa kabisera upang protektahan ang iyong kaligtasan 24 na oras sa isang araw, at hindi kami dapat magpahinga hanggat hindi namin nalaman na inalis na ng kaaway ang krisis, sabi ni Ye Longteng. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, habang nangyayari ito, mas kailangan mo akong tulungan ka.
Ngayong nasa kabisera na ako, hindi kita matutulungan. Gusto kong bumalik sa Cloud Club, sa sarili kong laboratorio, kung saan makokontrol ko ang mga nanorobots, magsagawa ng carpet search sa Huahai Sea, at gamitin ang aking supercomputer para gawin ang lahat ng uri ng kalkulasyon at espekulasyon, at least hindi ako uupo. Sa tingin ko rin ay mas maganda ang planong ito, maliban na lang kung makakahanap ka ng taong mas makakapagprotekta kay Yunyao kaysa sa akin, kibot balikat ni Ye Fan. Nagkatinginan sina Xiao Fengshan at Ye Longteng, tumango, at sinabing, kung ganoon, narito kami ni Zinner para protektahan si Miss Chu sa pagkakataong ito. Pupunta kami kung saan man pupunta si Miss Chu. Sa sandaling napag-usapan ng lahat ang isang plano, nagplano sila. Umalis sa Zia Tea House. Sa parking lot sa labas ng tea house, nakita ko ang isang elementary student na nakasakay sa Yule shared bicycle. Sumakay siya sa kanyang bisikleta at pumunta sa parking lot. Sa katunayan, normal para sa mga mag-aaral sa elementarya na sumakay ng shared bike. Medyo kakaiba. Ang punto ay, pagkatapos ihinto ng batang lalaki ang sasakyan, naglakad siya patungo kay Ye Fan. Ikaw si Lucifer, tama ba? Lumapit ang batang lalaki kay Ye Fan at sinabing kamangha-mangha. Nagulat lahat si Ye Fan at lahat ng naruroon. Bagamat isang napaka-ordinaryong bata lang ang nasa harapan niya, mukhang 11 o 12 taong gulang siya, ngunit napakasimple niyang tanong, nakakaiba talaga. Ako ito. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, kilala mo ba ako, bata? Umiling ang maliit na batang lalaki at sinabing, hindi kita kilala, ngunit may tiyuhin, hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. Kinuha ng batang lalaki ang isang napakalumang mobile phone mula sa bulsa ng uniforme ng paaralan at ibinigay ito kay Ye Fan. Pagkatapos kunin ni Ye Fan, sumimangot siya at nagtanong, sino ang tiyuhin? Umiling ang estudyante sa elementarya, hindi ko alam. Pagkatapos nito, ang mga mag-aaral sa elementarya ay tatakbo pabalik upang sumakay ng kanilang mga bisikleta. Nang makita ito, agad na hinawakan ni Exi Lin Yuan ang maliit na bata, iniunat ang kanyang daliri at tinapik ang hollow point ng bata, at sinalo ang bata. Exi Lin Yuan, anong ginagawa mo? Bata pa siya. Hindi nasisiyahang sabi ni Xiao Zinner. Tumalikod si Exi Lin Yuan at malamig na sinabi, ang isang bata na matatawag na Lucifer, ay hindi isang ordinaryong bata, at hindi mo ba iniisip na ang batang ito ay malamang na makokontrol tulad ng mga nagtanim ng bomba at pumatay sa mga eksperto? Ano? Kung magpakamatay siya pagkatapos niyang ibigay ang telepono. Kabanata 0988 Mabagal. 0988. Tama ang ginawa ng matandang Exi, tumango si Ye Fan bilang pagsang-ayon sa kanyang paglapit, at sinabi, naghihinala rin ako na ang mga taong iyon ay kontrolado sa anumang paraan. Para lang makita kung may nagawa ba sa batang ito. Mga kamay at paa. Pagkababa ng boses, tumunog ang telepono sa kamay ni Ye Fan. Luma na ang phone, black and white screen, sira pa ang screen. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabi kay Ye Longteng sa tabi niya, Dragon King, sa sandaling kinuha ko ang telepono, makakahanap ka ng paraan para makuha ng technical department na i-lock ang source ng signal. Tumango si Ye Longteng, alam ko, magpapadala ako ng mensahe ngayon din. Sa technical department, remote support. Matapos may padala ang mensahe, sinagot ni Ye Fan ang telepono. Hoy! Lucifer, nakakatuwang kausapin ka, ang boses ng isang lalaki na medyo pabago-bago ng buhay, nagsasalita ng matatas na Chinese. Ikaw ang may pukana ng lahat ng ito. Tanong ni Ye Fan ng diretso sa punto. Inamin ng lalaki, oo, napakaraming performances lang ang kaya kong ayusin dahil sa pagmamadali. Ng oras. Paano naman, nagustuhan mo ba? Huminga ng malalim si Ye Fan at ninisyon, ikaw ay isang pervert. Depende sa definition mo ng perversion. Kung sasabihin mong ang perversion ay isang taong naiiba, may pananaw sa kinabukasan, nahihigitan ang pag-iisip ng mga maalay na tao, sumisira sa mga ignorante na moral na pagpapahalaga, at may kakayahang tumingin sa mundo gamit ang sarili niyang layunin, kung gayon. It's perverted. Talaga. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Nagsasabi lang ako ng totoo, sabi ng lalaki, bakit mo ako hinahanap? Si Ye Fan ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya. Sinabi ng lalaki, alam kong nasa tabi mo si Miss Chu Yunyao, at alam ko rin na may iba siyang relasyon sa iyo. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mundong ito at sa kinabukasan ng sibilisasyon ng tao, sa palagay ko ay kinakailangan na patayin siya, at sa parehong oras, ang access ng mundo ay kailangang alisin. Ang boses sa telepono ay hindi maliit, at may mga sinaunang mandirigma sa tabi nila, at lahat ay talagang naririnig ko ito. Nang marinig kong sinabi ng lalaking ito na papatayin niya si Chu Yunyao at sisirain ang access ng lupa, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Oo naman, ang pangunahing target ng kabilang partido ay si Chu Yunyao. Gusto mong pumatay ng tao, teka, bakit? Tawagan mo ako. Tanong ni Ye Fan. Napakasimple lang, si Miss Chu Yunyao ay nakaligtas hanggang ngayon, higit sa lahat dahil sa pag-iral ni Lucifer.
Kung susuko ka sa pagprotekta sa kanya, o kung susuko ka sa kanya at papatayin siya, wala kang aabutin. Excited, sabi ng lalaki. Ngumisi si Yefan, dahil alam mo na paprotektahan ko siya, paano ko siya sasaktan? Siyempre gagawin mo. Walang relasyon sa pagitan ng mga tao at ito ay hindi nasusukat. Hindi mo siya pinapatay dahil lang sa hindi ka sapat na binayaran. Sinabi ng lalaki sa patag na tono, masisiguro ko na kung hindi mo papatayin ngayon si Miss Chu Yunyao, mawawala sa iyo ang ibang mga taong pinapahalagahan mo. Habang tumatagal ka, mas maraming taong pinapahalagahan mo ang mamamatay, at pagkatapos. Kung magpapatuloy ka pa, gagawin kong mas maraming taong may kaugnayan kay Miss Chu Yunyao ang mawawala sa mundo. At kahit ang mga may kaunting relasyon lang sa iyo, o walang kinalaman sa iyo, patuloy akong papatay ng mga tao hanggang sa Chu Yunyao at ang lupa ang access ay nawasak ng sabay. Tumingin si Yefan sa mga katabi niya, nakipag-sign sa kanila sa sign language, at nagtanong na subaybayan mo na ba ang pinanggalingan ng signal. Tumango si Yelongteng, na nagpapahiwatig na nakita niya ang signal ng mobile phone. Nakita ito ni Yefan. At nagpas siyang ipagpatuloy ang pag-antala ng oras, kaya sinabi niya, bakit mo ipinipilit na patayin si Chu Yunyao at sirain ang access ng lupa, sa palagay mo ba ay may kinalaman sila sa mundo at sa mga tao? Anong masamang epekto? Nagtanong ang lalaki, alam mo ba kung ilang sarhento at sibilyan ang namatay sa unang digmaang pandaigdig? 156 na milyon, nagbigay si Yefan ng magaspang na pagtatansya. Tama, paano ang ikalawang digmaang pandaigdig? Higit sa 70 milyon. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang gustong sabihin ng lalaki. Oo. Kung gayon alam mo ba kung ano ang naging sanhi ng bilang ng mga namatay sa ikalawang digmaang pandaigdig na halos 5 beses kaysa noong unang digmaang pandaigdig? Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, ang bilang ng mga taong kalahok sa digmaan ay dumami, at ang bilang ng mga nasawi ay tumaas. Natural na dumami, ang mga pandaigdigang digmaan, syempre, ay magkakaroon ng mas maraming kamatayan kaysa sa mga digmaang continental lamang. Sinabi ng lalaki, Malika, Lucifer, ang tunay na salarin, ay teknolohiya. Kung si Nobel ay hindi nag-imbento ng matataas na pampasabog bago ang unang digmaang pandaigdig, 10 milyong tao ay hindi sana namatay sa unang digmaang pandaigdig, kung walang mga eroplano sa ikalawang digmaang pandaigdig, walang higit pang mga advanced na tangke at barkong pandigmaang hindi hahayaang mahulog sa digmaan ang buong mundo. Ang pinakamaling direksyon ng pag-unlad ng sangkatauhan ay ang rebolusyong industrial. Hindi ito ang pag-unlad ng sangkatauhan, ngunit ang regression ng sangkatauhan, ang simula ng pagkawasak ng sibilisasyon ng tao. Hindi mo ba naiintindihan bueno, kapag ang mga bombang nuclear sa mundo ay sumabog, ang lahi ng tao ay magwawakas, at ang lahat ng ito ay dahil sa iba't ibang mga teoryang pang-agham na iniharap ng grupong ito ng mga makasariling siyentipiko. Si Yefan ay orihinal na gustong makipag-chat sa taong ito ng casual at maantala ng ilang sandali ang oras, ngunit nang marinig ko ito, pinag-isipan ko ito ng seryoso. Kung sasabihin mo na ang teknolohiya ay umuurong, pagkatapos ay nakikipag-usap ka sa akin sa telepono ngayon, hindi ka ba umaasa sa teknolohiya? Kahit na ang teknolohiya ng tao ay pumatay ng mga tao, nigel iligtas din ito ng mga tao. Ang ating medikal na teknolohiya ay kayang pagtagumpayan ang mga sakit at pahabain ang mahabang buhay ng mga tao. Agham at teknolohiya sa agrikultura, upang mas maraming tao ang magkaroon ng sapat na makakain. Gamit ang teknolohiya ng impormasyon, maaari tayong makipag-usap sa oras at mapabilis ang pagpapalaganap ng kultura. Ang rebolusyong pang-industriya at ang rebolusyong impormasyon ay parehong dalawang talam na espada. Hanggat ang teknolohiya ay ginagamit ng makatwiran, paano ito maibabalik, sabi ni Yefan. Itinanggi ito ng lalaki, Malika, nakakapagpagaling ng mga tao ang medikal na teknolohiya, ngunit bago ang pag-unlad ng teknolohiya, mas kakaunti ang mga uri ng sakit. Ang teknolohiyang pang-agrikultura ay maaaring magtanim ng iba't ibang mga pagkaing may mataas na ani, ngunit ang mga hindi GMO na pagkain sa nakaraan ay mas mabango at masarap, at walang mga epekto. Ang teknolohiya ng impormasyon ay nagpapabilis sa pagpapalaganap at komunikasyon, ngunit nawawala rin ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Hindi namin kailanman kinokontrol ang teknolohiya. Mula nang ipanganak ang Industrial Revolution, kontrolado na tayo ng teknolohiya. Kami ay mga siyentipiko lamang, ang mga bihag ng mga teknolohiyang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka si Yefan, lahat ng nasa gilid ay tahimik na nakikinig sa sandaling iyon, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Bilang isang party, ang mga mata ni Chu Yunyao ay partikular na komplikado, at tila may malalim siyang iniisip. Ay para magbigay ng napakasimpleng halimbawa. Kung sa gabi, nagmamaneho ka ng kotse mag-isa, at nakarating ka sa isang intersection, at isang pulang ilaw ang lilito sa harap mo. At nangyayari na walang mga kotse sa kalsada sa gabi, at kailangan mong maghintay ng 2 minuto sa pulang ilaw. Ano ang pipiliin mong gawin? Kung wala. Naghihintay na sumagot si Yefan, nagpatuloy ang lalaki, oo, pipiliin mong huminto, dahil sanay kang maghintay ng pulang ilaw,
kahit na alam mong inaantala lamang ng ilaw na ito ang iyong oras sa loob ng 2 minuto, ngunit naghihintay ka pa rin. Ang walang kabuluhang pulang ilaw ay maaaring maging isang malaking buhay na tao, nagsusunog ng gasolina sa iyong sasakyan, nagpaparumi sa hangin, at nakakaubos ng 2 minuto ng iyong buhay na hindi na babalik. Para sa isa pang halimbawa, kapag pinili mong maglakbay, ano ang iniisip mo? Eroplano, tren, sasakyan. Halos hindi mo ito iniisip, sa katunayan, kapag lumabas ka ng bahay, maaari kang magsimulang maglakbay. Ilang tao na ang naglakbay sa buong mundo nang hindi tinitingnang mabuti ang kanilang bayan. Natahimik si Yefan, at lahat ng katabi niya ay natahimik nang marinig nila ito. Ang mga salita ng taong ito ay nagpagulo ng kanilang pag-iisip. Makinig, Lucifer, dahil sa teknolohiya, nawawala sa atin ang pinakamahalagang bagay sa sangkatauhan, alamin ang iyong sariling mga instinct. Hindi na tayo naniniwala sa ating sarili, ngunit naniniwala sa isang bagay maliban sa mga tao, hindi ito pag-unlad, ito ay isang pagbabalik. Ang kakulangan ng sangkatauhan. Kaya, patayin si Chu Yunyao, sirain ang access ng lupa, kahit man lang. Pansamantalang pabagalin ang takbo ng teknolohiya. Kabanata 0989 Ang mundo ay ignorante. Huminga ng malalim si Yefan, kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa gamit ang isang kamay, kinagat ito sa kanyang sarili, at pagkatapos ay iminuwestre si Xiao Ziner. Pinandilatan ni Xiao Ziner ang lalaki, ngunit iniunat pa rin ang kanyang daliri, na hawakan ito ng upos ng sigarilyo. Panasan mo lang at sinindihan na ang sigarilyo. Huminga ng malalim si Yefan at nagpakawala ng mahabang hininga ng puting usok bago niya sinabi, mukhang marami kang sense. Sinabi ko na, sinasabi ko ang mga katotohanan, mahinahong sabi ng lalaki. Yung dakilang palaisip, dakilang pilosopo, may itatanong ako sa iyo, sabi ni Yefan. Pakisabi, gusto mong hadlangan ang pag-unlad ng agham at teknolohiya, ano ang pangwakas na layunin? Tanong ni Yefan. Sumagot ang lalaki, syempre ito ay para sa pagpapatuloy ng sibilisasyon ng tao at sa tamang landas. Si Yefan ay tumawa, umiling at bumantong hininga. Lucifer, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ng lalaki. Ngumisi si Yefan, patuloy mong sinasabi na ito ay para sa kapakanan ng sangkatauhan, ngunit ang ginagawa mo ay pinapatay ang sangkatauhan sa lahat ng oras. Pinapatay mo ang mga siyentipiko at negosyante at mayayamang tao, dahil itinataguyod nila ang pag-unlad at pag-unlad ng agham at teknolohiya. Pagkatapos ay papatayin mo sila. Yung mga ordinaryong tao, ano sila? Ay, hindi ba't para lang pagtakpan ng sarili mong mga landas, para makapagtago ka sa lilam at patuloy kang gumawa ng kalokohan? Kung sa tingin mo ay tama ang iyong mga kilos, tama ang iyong mga teorya, ano ang pananggahasan mong panindigan? Yung mga scientist na itinatakwil mo, o, sabihin na nating ang taong nag-imbento ng mga pampasabog, itinaya ang kanyang buhay para mag-eksperimento ng higit sa 500 beses para gumawa ng mga pampasabog. Ikaw naman. Ikaw ay para sa iyong mga ideya, ano ang iyong binayaran? Para lang pumatay ng mga inosenteng tao. Kung gusto mong patunayan na tama ka, dapat mong kumbonsihin ang mundo at ang lahat sa iyong marangal na pagsisikap. Sa halip na pumatay. Natahimik sandali ang lalaki, at nagsabi, ang mga taong iyon, para lamang sa tamang landas, ay kailangang ipanganak bilang mga martir. Mga martir. Bumalik ang tanong ni Yefan, noong pinatay mo sila, tinanong mo ba sila kung gusto mong pumunta doon? Ang mundo ay hanggal, wala akong gaanong oras para sabihin sa kanila ang tungkol dito, naisip ko, Lucifer, dapat kang maging isang tao na nakakakita sa secular na pagkiling, ngunit parang, ganyan ka lang, sabi ng lalaki. Sa oras na ito, gumawa ng kilos ang Dragon King, na nagpapahiwatig na naabot na niya ang pinanggalingan ng signal at handa ng isara ang network. Tumango si Yefan at ngiting sinabi, isa ka lang na gustong mapansin, ngunit wala kang kakayahan, magagawa mo lamang ang mga kasuklam-suklam at malupit na bagay na ito ng palihim, isang kawawang uod na nakakalasing sa sarili. Ngunit tama ka sa isang bagay, mga tao. Dapat may sarili kang pag-iisip, kaya ang hatol ko ay dapat kang patayin. Pagkatapos magsalita, doon nagmula ang boses ng ahente ng Dragon Soul. Itaas ang iyong kamay. Arestado ka. Pagkatapos ng sunod-sunod na paggalaw, nakatanggap ng ulat ang Dragon King. Natigilan si Yelongteng matapos marinig ang liham mula sa pahayagan ng Secret Service doon, at sinabing, nalinlang kami. Ang taong ito ay isang propesor sa universidad na marunong magsalita ng Ingles. Ipinadala ito ng taong iyon sa propesor sa Ingles sa pamamagitan ng computer, at pagkatapos ay isinalin ito ng propesor. Nandito ako para kausapin ka sa Chinese. Biglang nakaramdam ng pagkasindek si Yefan, sa pag-aakalang sinabi ng lalaki na sasaktan niya ang mga mahal na tao sa paligid niya, hindi niya napigil ang kinuha ang kanyang mobile phone at sinimulang tawagan si Director Lee ng orphanage. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono. Hoy! Yefan! Anong problema, may mali ba? Nakangiting tanong ni Din Lee. Sabi ni Yefan, President. Nasa orphanage ka ba? Oo, nasa opisina, at nandoon si Yuner. Bakit parang nagmamadali ka? Nag-aalalang tanong ni Direk Lee. Agad na sinabi ni Yefan, sumama ka kay Yuner, dalhin mo lahat ng bata, Kung Fu. Boom!
Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa telepono, at agad na naging abala ang telepono. Ang buong katauhan ni Ye Fan ay parang pagkatapos tamaan ng kidlat, ang kanyang hininga ay nanigas. Tatakbo na sana siya sa orphanage nang lingunin niya sina Chu Yunyao at Su Qingzhou. Nakangiti lang siya at sinabing, sumakay ka sa kotse. May bomba sa welfare home. Ano? Nagulat si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae, at walang sabi-sabi, lahat sila ay sunod-sunod na sumakay sa kotse. Ang ama at anak na babae ni Xiao Fengshan, si Ye Longteng, at iba pa. Dahil alam nilang may sitwasyon doon, natural na sumunod. Pinaandar ni Ye Fan ang Mercedes-Benz sa harapan at mabilis na tumakbo palabas ng halos walang preno, tulad ng isang arrow mula sa string. Sa kotse, hinimok ni Ye Fan habang nagmamaneho, asawa, tawagan mo si Yuner. Bilis. Naunawaan ni Su Qingzhou at tinawag niya si Du Yuner, ngunit walang sumagot. Asawa. Kung hindi sunduin ni Yuner, ito ba ay? Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, hindi nang ahas na magsalita. Tinapakan ni Ye Fan ang accelerator sa sukdulan, at nagmaneho pa sa berdeng sinturon sa ilang lugar, sa pilitang in-overtake ang kotse at nagtungo sa orphanage. Ito ay orihinal na tumagal ng halos 40 minuto sa pamamagitan ng kotse, ngunit ito ay tumagal lamang ng halos 20 minuto, at ito ay naruroon. Sa sandaling bumaba sila sa sasakyan, si Ye Fan, ang mga babae, ang Dragon King at ang iba pa ay walang imik. Sunog, apoy sa lahat ng dako. Ang bahay ampunan ay nasusunog na sa apoy, ang bahay ay nawasak, at may mga gumuguhong bubong at dingding kung saan-saan. Dose-dosenang mga bata na tila nakatakas mula sa apoy ang umiiyak doon, at ilang dumaan at mga medikal na kawani ang sumugod upang alagaan sila. 3 truck ng bumbero ang nasa paligid at apurahang pinapatay ang apoy, ngunit ang apoy ay masyadong mainit at mas maraming mga truck ng bumbero ang kailangan. Tumingin si Ye Fan, ngunit wala man lang sina President Lee at Du Yuner. Lumapit si Xiao Ziner at nagtanong, nandyan si Du Yuner. Tumango si Ye Fan, dapat. Hindi mapigilan ni Xiao Ziner na magpakita ng masalimuot na pag-iisip, na parang nag-aalangan. Hindi. Huli na. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, namumula ang kanyang mga mata, hindi siya naglakas loob na isipin ang nangyari kay Director Lee, napakahirap para sa kanya na tanggapin. Naisip ni Su Qingzhou sa sarili, asawa, ako, hindi. Asawa, kahit na lumamig ang sipon mo, pero hindi mo pa rin makontrol ng mabuti, baka mapatay mo pa ang mga tao sa loob. Sinabi ni Ye Fan, masyadong malaki ang apoy at nakakaapekto sa pangunawa ng hininga. Hahanap ako ng tao sa loob. Lumingon si Xiao Ziner at sinabing, gago ka. Kasama ko ang tatay ko, ano bang mahirap magpatay ng apoy? Tumango si Xiao Fengshan, sabi, Tara, pasok na tayo. Natigilan sandali si Ye Fan, at pagkatapos ay naalala niya ang kontrol ng Phoenix Clan sa apoy, at may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Mabilis na sumugod silang tatlo sa dagat ng apoy, at natural na wala sa pamilya Xiao ang mataas na temperatura. Hinati nila ang kanilang mga tropa sa 2 grupo, at lahat ng apoy na nadaanan nila ay hinigop nila, na mas madali pa kaysa sa puwersahang patayin ang apoy. Habang inaapula ang apoy, hinanap nila ang mga nakaligtas. Matapos makapasok sa dagat ng apoy, agad na pumunta si Ye Fan sa opisina ni Pangulong Lee, ngunit ang lugar ay binomba na sa mga guho, at walang sino man ang makikita. Biglang napansin ni Ye Fan na may gumagalaw sa likod ng bahay, nagmamadaling dumaan sa apoy, at tumalon pababa. Kabanata 0990 ang Walking Dead. 0990 pagkatapos. Sa pagdaan sa dagat ng apoy, napagtanto ni Ye Fan na hindi sina Du Yuner at Din Lee, kundi ang 2 nakulong na auntie at 3 o 4 na bata sa welfare home. Tulong. Ang makapal na usok sa kanilang paligid ay hindi nakapagsalita sa 2 tiyahin. Sa unang pagkakataong sumugod si Ye Fan, binuhat niya ang 2 bata at sinabing, huwag kayong gagalaw, ilalabas ko sila, at babalik ka agad. Bago ang maaaring mag-react ang 2 tiyahin, tumalon si Ye Fan. Pagkatapos ng 2 pagtalon, lumabas sila sa bakod at pumunta sa kalsada sa labas. Hindi alintana kung nakita ng sinumang dumaraan sa labas ang eksenang ito, upang mailigtas ang mga tao. Pinabilis ni Ye Fan ang kanyang bilis, pumasok at lumabas ng magkasunod na beses, at iniligtas ang lahat ng mga nakulong na tao. Ang 2 auntie na nagtatrabaho sa cafeteria ay nagulat na kay Ye Fan at tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Ye Fan, alam mo ba ang martial arts? Kahit anong isipin ng 2 tita, lahat sila ay martial arts movies. Walang oras si Ye Fan para magpaliwanag, at nagtanong, nasaan ang Din at Yuner? Ang Din, Yuner, hindi kita nakita. Hindi ka ba lumabas? Si Ye Fan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, tumalon muli sa looban, at naghanap pabalik-balik sa apoy. Sa sandaling ito, narinig niya ang sigaw ng isang batang babae sa pinakalikod na silid ng imbakan ng ampunan. Nagmamadaling lumapit si Ye Fan, at dumating siya kasabay ng pamilya Xiao, na naghanap sa ibang mga lugar at nagligtas ng ilang tao. Si Yuner, nasa loob siya. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Xiao Ziner. Habang nagsasalita siya, lumabas ang isang babae mula sa storage room,
hawak ang isang umiiyak na batang babae, ito ay sina Du Yun'er at Tuan Chun. Yun'er. Sa sandaling makita ni Ye Fan ang babae, siya ay tuwang-tuwa at nagmamadaling umakyat. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko alam kung ano, at ito ay sumabog pagkatapos na maiinit sa silid ng imbakan. Boom! Isang grupo ng mga apoy ang sumugod mula sa storage room. Nang marinig ni Du Yun'er ang boses, hindi niya sinasadyang niyakap si Tuan Chun sa unang pagkakataon, at tumalikod sa pag-atake ng apoy. Sumikip ang puso ni Ye Fan, ngunit pagkatapos ay nakita niyang mabangis ang nakasusuklam na apoy, ngunit nang makalapit siya kay Du Yun'er, tila pinaamo siya sa isang masunerang tupa, hindi man lang malapit sa katawan ni Du Yun'er. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba sa mga ordinaryong tao, ngunit si Du Yun'er mismo ay hindi masyadong nagulat. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Naalala lang ni Ye Fan na si Du Yun'er ay parang hindi natatakot sa apoy, ngayon lang siya nag-alala kaya nakalimutan niya ito. Ang eksenang ito ay natural na nahulog sa mga mata ni na Xiao Fengshan at Xiao Ziner. Saglit na lumiit ang mga mag-aaral ni Xiao Fengshan, na nagpakita ng kawalan ng paniwala, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. At binalik ni Xiao Ziner ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na ekspresyon, at kinuyam niya ang kanyang pink na kamao. Sinulyapan ni Ye Fan ang mag-ama ni Xiao, ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Kinuha niya si Tuan Tuan mula sa Du Yun'er at sinabing, bakit ka nandito? Ako. Nagel, iligtas ako ng mga tao, at ngayon ko lang nakita ang batang ito dito. Gusto ko lang siyang ilabas. Humihingal si Du Yun'er. Noon lang napansin ni Ye Fan na si Tuan Chun ay may hawak na maliit na photo album sa kanyang kamay. Ito ay isang photo album na iniiwan ng bawat bata sa ampunan bawat taon, upang may tala ang hitsura ng mga bata sa bawat yugto ng panahon. Ang isa ay ang pagkuha ng souvenir, at ang isa ay ang pagbibigay ng ilang mga magulang na bumalik upang hanapin ang kanilang mga anak pagkaraan ng ilang taon, upang makilala ng malinaw ang kanilang mga anak. Ngayon, kapag maaaring gawin ang isang paternity test, ang mga larawang ito ay talagang opsyonal, ngunit hindi alam ni Tuan Chun ang tungkol sa mga ito. Halatang dumating si Tuan Chun para kunin ang album dahil natatakot siyang hindi siya makilala ng kanyang mga magulang, at baka mawala ang mga litrato ng sanggol. Isang problema na hindi naisip ng isang grupo ng mga matatanda, naisip ito ng batang babae sa harap ng sunog. Mahirap isipin kung gaano siya kasabik na maghintay hanggang sa dumating sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakaramdam si Ye Fan ng kirot sa kanyang puso, at lalo siyang hindi komportable nang marinig niya ang mga iyak. Kinuha niya ang babae, niyakap siya ng mahigpit, at sinabing, ihahatid na kita, Yun'er, lumabas ka, iligtas mo ako. Sinabi ni Xiao Ziner, hindi na kailangan, lumabas na tayong lahat, hinanap namin ng tatay ko ang lahat, at nakakasigurado ako na walang ibang nakaligtas dito. Nalaman lamang ni Du Yun'er na naroon sina Xiao Ziner at Xiao Fengshan, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagdududa, Sister Xiao. Bakit ka nandito? Xiao. Nagulat si Fengshan kay Xiao Ziner na katabi niya, nakasimangot, na para bang hindi niya inaasahan si Xiao Zin. Matagal ko nang kilala si Du Yun'er, at parang pamilyar ito. Sabi ni Xiao Ziner, mahabang kwento, labas muna tayo. Ang firefield na ito ay purgatorio sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Ye Fan at sa iba pa, ito ay wala. Pagkalabas, nakita ng mga tauhan ng ampunan na si Du Yun'er at Tuan Chun ay buhay, at lahat sila ay nagsimulang magpasalamat sa Diyos ng may kagalakan. Lalo na natuwa si Su Qingzhou nang makita niya si Tuan Chun. Nag-aalala siya kung bakit ngayon lang wala ang batang babae na ito, ngunit ngayon ay muli niyang niyakap at hinalikan upang aliwin si Tuan Chun na huwag umiyak. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakitang walang palatandaan si Din Li sa magulong pulutong sa labas. Labis siyang nag-aatubili, ngunit tinanong niya pa rin si Du Yun'er, Yun'er. Direktor Li siya. Pagkatapos, nang marinig ni Ye Fan na binanggit si Direk Li, ang mga luhang matagal nang nakontrol ni Du Yun'er ay hindi na napigil ang bumagsak, na napunit ang kanyang puso. Umiiyak mula sa kanyang baga, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Ye Fan, Din. Direktor, siya ay binawian ng hangin. Woo! Ang buong katawan ni Ye Fan ay parang nakuryente, ang kanyang isip ay nablangko saglit, at may ingay sa labas ng kanyang mga tainga. Boses, walang makapasok. Sa isip niya, ang tanging echo ay, siya ay binomba hanggang sa mamatay. Patay, patay, Din Li. Patay. Binasa ng luha ni Du Yun'er ang mga damit sa dibdib ni Ye Fan sa loob lamang ng 10 segundo, umiiyak na parang walang magawang bata. Ang bombang iyon. Sumabog lang sa ilalim ng desk ng Din. Din. Napakahusay niyang Din, sino ang mag-trato sa kanya ng ganito? Matanda na siya. At hindi maganda ang kanyang kalusugan. Bakit may pumatay sa kanya ng napakalupit? Bakit? Ang sigaw ni Du Yun'er ay nakatawag din ng atensyon ng lahat sa malapit. Si Su Qingzhou at ang iba ay may pulang mata din, hindi sila makapaniwala na hindi man lang mailigtas ni Din Li ang katawan. Nag-aalalang tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, dahil ang mukha ni Ye Fan ay walang dugo sa oras na ito. Para siyang wala sa katawan, parang bangkay na naglalakad. Alam ni Xi Lin Yuan kung gaano kalaki ang impluwensya ni President Li kay Ye Fan, at umakyat siya upang aliwin siya, boss.
Ang pinakakagyat na gawain, hindi natin maaaring pabayaan ang bastard na iyon. Kailangan mong sumaya, ang pinakamahusay na paraan ay ang huminahon, mag-isip ng isang diskarte, at hanapin siya upang ipaghiganti ang Dean. Asawa, huwag mong gawin ito, mukhang nag-aalala ka, tumalikod din si Su Qingzhou. Nang makita ang hitsura ni Ye Fan, labis siyang nalungkot kaya't umakyat siya para hawakan ang kamay ni Ye Fan, ngunit nalaman niyang malamig ang kamay ng lalaki. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.